pinagdadaanan natin. Gayun pa man, napakabuti ng Diyos kasi magkakasama tayo muli ngayong umaga. Amen? Welcome po sa ating second service. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Malabatin niyo po ako magbasa ng salita ng Diyos sa Roma 8:39. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Wala kahit anong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Naniniwala po ba kayo doon? Sabi po din sa Juan 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at mamira. Ngunit naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus, amen? Siya ay naparito para po bigyan tayo ng buhay na masaganang lubos. Bagamat ang kaaway at patuloy na gumagawa rin ng paraan para tayo malayo sa Panginoon. Pero napakaliwanag ng kanyang sinabi sa kanyang salita sa Roma na kahit ang kataasan, kababaan o kahit anong man na nilalang ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kahit anong struggle, kahit anong problema, kahit anong challenges, walang kahit anong man na makakapag-iwalay sa ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? Forever na tayong connected sa Lord. Amen? Walang hindi ito na-disconnect, laging connected. Amen? Purihin po ang Panginoon. Inaanayahan ko pang lahat na tumayo at tayo po manalangin sa Panginoon. Inaanayahan ko pong lahat na yumuko at pumikit. Mga kapatid, tayo pumikit at tayo makikipag-usap. Bigyan natin ng respeto ng ating kakausapin ngayon. Yun ay ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Panginoon, napakabuti niyo po. Isang linggo muli ang nakalipas. Meron man kami mga challenges or situation sa buhay namin na hindi po namin control. Pero salamat dahil ang mga salita mo ang aming kalakasan. Sa pamamagitan ng panalangin, kami rin po yung pinalalakas. Sa pakikinig ng iyong mga salita, kami po'y pinagtitibay mo ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Kahit sa umaga nito, ang aming hiling, nawa matagpuan mo, makita mo kami, kahit mga bata pa, kahit mga kabataan, o kahit mga nanay at tatay na naririto, nangiisa maging puso at hangarin namin, yun ay yung mapupulihan ka, dahil ikaw'y napakabuting Diyos, O Diyos, at mapagmahal sa amin, Panginoon. Lord, marami na kami pagsupit na ng pagtagumpayan, at alam ko, na naman ang aming pagdadaanan, patuloy mo kami pagtatagumpayin dahil ang aming Panginoong Jesucristo ay aming katagumpayan. Maraming pong salamat po kayo natin po yung mga kapatiran namin mula pa
luwalhati at papuri, basta salamat sa iyo lamang. 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 Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago, ikaw ay parating na
Sa presensya ng Panginoon, yung umaga. Hallelujah. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala, mapupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala, mapupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala, mapupurihan ka. Mapupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pagkikipag-isa natin kay Jesucristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Patuloy po natin damin ang pag-ibig ng Diyos sa umaga nito. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo, Mami. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inagin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Naman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo.
ating pagkukulang. Biyaya na'y patuloy na laan. Katulad ng masinag na itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, ang kapatid niya'y aking pupurihin. Naging
times we don't understand what's happening, God. What's happening? I'm doing my best naman para makalapit sa'yo. I'm praying. I'm reading the Word of God. But then, God, why? Ba't kapatid, yung ginagawa mong pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pakikipag-usap sa Panginoon, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Darating ang araw, all the wise ay magiging answer. At sasabihin mo sa sarili mo, kaya pala, this is my purpose. This is what God wants me to do. I just pray right now, who needs peace? I pray, God, igawad mo yung kapayapaan kailangan nila. I pray right now for those people, for those part of your body, Lord God, who is sick, who's been struggling, Panginoon, sa sakit. Lord, I pray, grant, Panginoon, yung healing right now. And also to those people who are struggling with their finances, even looking for a job, looking for another alternative ways para po magkaroon ng kabuhayan. Lord, I pray that in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, Lord, sagutin mo yung kanilang pangangailangan because you are Jehovah Jireh. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, walang makapapantay sa'yo. Amen. And I just pray for those people, Panginoon, na merong mga broken relationship or hindi pa makapag-forgive right now. I pray, Lord God, help them. Help us. Lord God, mend our relationships, Panginoon. Mend our broken hearts, oh God. So we will learn how to forgive and love our loved ones, Panginoon, and those who hurt us, oh God. Lord, maraming po salamat. I'm so excited for the word today. It's gonna be an awesome day. It's gonna be a great day. It's gonna be a blessed day, oh God, because we are gonna talk about how good you are and how powerful you are and how loving you are to each and every one of us. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Bless po ba tayo sa worship natin? Dapat lang po, lagi natin again enjoy ang presensya natin ng Panginoon sa ating buhay. Alam ko po noon, sa panahon ngayon, napakamahal na po talaga ng bilihin. Ano ho? Gayon pa man, ako po ay sigurado na wala naman po sino man sa atin ang nagutom. Tama po ba? Yes. Or yung talagang walang pambili na ng pagkain dahil alam niyo po, walang anak ng Diyos na nagutom dahil si Lord may promise siya sa atin, di ba? Sabi niya nga sa kanyang mga salita, na ang mga ibon nga daw po sa himpapawid, kanyang pinapakain, tayo pa kaya na kanyang minamahal? Di ba, we were created by the image of the Lord. So, yun, di ba? Amen po ba doon? Amen. Amen. Pero sinabi din niya na kailangan nating magsipag upang tayo ay makakain. Hindi naman po pwedeng sinabi ng Lord na the Lord will provide, tayo po ay hihilata na lang. Ano po? Kailangan din po natin gawin ang part natin bilang tao. Tayo po ay kailangan magsipag. Ngayon, our God is good all the time. Amen. Amen. Wala po sa kanyang kagustuhan na sino man sa atin ay maghirap. Madalas kaya po tayo ay naghihirap dahil din po sa ating mga desisyon sa ating past, di ba? Gayon pa man, He can always fix everything. Siya nga po, kababanggit lang ni Sister Harlan, He is our Jehovah Jireh. The one who provides for our needs, even to our wants. Kaya naman, sabi nga sa kanyang salita, sa Kawikaan 3:9 ASND, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Sabi din po sa Lucas 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinibigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, gayon din ang pamibigay ng Diyos sa inyo.
Amen? Ngayon, sabi din po ng Panginoon sa 2 Corinthians 9:6-7, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ibig sabihin po, hindi tinitignan ng Lord yung laki ng ating ibinibigay, pagkus yung nilalaman ng ating puso. Na free, na walang anumang guilt or kung anuman na magbigay tayo. Yung tinitignan niya talaga yung puso natin. Lastly po, sa Proverbs 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasaganang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Totoo po yun, kasi sa aking sarili, dati lagi ko iniisip, paano yung anak ko? Yung pong bang parang ayoko nang tumulong sa iba dahil nakafocus lang ako sa sarili ko. Hindi po pala ganun. Kasi sabi ng Lord, we are blessed to bless others. Amen. Hindi tayo pinless ng Lord para lang sa sarili natin. Ngunit i-share din natin po sa iba. Amen. Amen. Ayun po, tayo po'y manalangin sa ating ikapo at offerings araw. Our Father in heaven, we come before you. We bow down before you. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na iyong ginawa, Lord. Lord, kami po ay narito nagsasama-sama dahil yun po ang gusto ni Lord, di ba? We are the church, the people, your body, Panginoon Jesus. Lord, inisin niyo po ang aming puso at isip. Make it pure, O God, na we fix our eyes on you, Lord. At yung ibibigay namin, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord, ay maluwag sa aming kalooban. Hindi po napipilitan lamang. Bagkus dahil iyon ang tama para sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, naway mapapurihan ka sa araw na ito. Kayo lamang ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, nananalangin kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magsita yun na at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Taga-Efeso, chapter 6, verse 18-20. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ang aking pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang ko maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilang ko. Kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararap. Patinan po tayo. Okay, good morning. Ganda umaga po sa ating pong lahat. Good morning. Good morning po. Oo, ang nagpapasaya po sa atin talaga every time na tayo po'y nakakasama-sama, yung pong kasiglahan po natin na maipahayag po natin yung ating damdamin na ako gusto kong purihin ng Panginoon, ikaw gusto mo rin bang purihin ng Panginoon? Sabay Amen. tayo magpuri sa Diyos. Yes. Ako gusto kong mag-pray, ikaw gusto mo rin bang mag-pray? Sabay tayo mag-pray. Ako gusto kong makinig ng salita ng Diyos, ikaw gusto mo rin bang makinig ng salita ng Diyos? Sabay tayo makinig ng salita ng Diyos. Yun po yung mga kagalakan sa puso natin kapag tayo po'y nagkakasama-sama. Amin po ba? Bukod po doon sa gusto natin siyempre makita ang isa't isa. Mga kapatid, gusto ko pong pag-isipan po natin o atin pong palawakin ang ating pong kaisipan sa ganito pong sitwasyon. Kapag kayo po ay nanonood ng balita o nakikinig ng balita at saka nanonood sa telebisyon, siguro makikita ninyo napakagulo ng bansa. Di ba? Kasi ang kaguluhan po ng bansa ay nagmumula po sa pinakamataas, sa national. Pagkatapos, ngayon po ay papunta po tayo sa senaryo po ng eleksyon. At kami-kabila po, yung nakikita po natin kaguluhan. Maliban po sa mga distrata sa lansangan. At ang isa po nakakalungkot kagabi, yung balita po na lumalala po yung teenage pregnancy.
no? Teenage. Teenage pregnancy, no? Yung talagang bata pa ay napapalagay na sa peligro at hindi sa maayos na sitwasyon, no? 14 na taong gulang pababa. At hindi ko alam kung tama ba yung senaryo na ang pinakahuli na nagbuntis ay 8 taong gulang. Grabe. Kung ito po ay may katotohanan, talaga nakakalungkot na at nakakapag-alala na yung ating pong sitwasyon. Pero pag kayo po ay lumabas sa lansangan, nararamdaman niyo ba yung problema ng bansa? Parang hindi naman. Pag pumunta ka sa palengke at ikaw ay merong dalang halaga na medyo maliit, palagi ko sasabihin mo lang ang mahal ng bilihin. Pero hindi mo naman nararamdaman ang hirap-hirap ng bansang Pilipinas. Ramdam niyo ba? Pag lumalabas tayo, punta tayo ng mga mall, SM. Ramdam niyo, hirap ang bansa? Parang hindi. Pag nakakita kayo sa kalsada ng iba't ibang uri ng sasakyan, na sobrang dami, parang hindi nyo maramdaman. Parcel. No? Pag nakakita kayo na yan, mga parcel na yan, araw-araw, no? Nagpapadala kayo ng mga parcel sa inyong mga bahay, parang hindi nyo ramdam. Kung anong hirap. Pero, pag atin pong tinignan, yung bawat individual, yung bawat individual na kalagayan ninyo, mapapasin ninyo, ang statistika ng bansang Pilipinas pagdating sa pagpapakamatay, sobrang taas. Ang bilang pagdating doon sa mga nadidepress, nawawalan na ng pag-asa sa buhay, sobrang taas. No? Dito lamang sa ating syudad, sobrang taas ng bilang ng nagpapakamatay. Nagtatangka, kamakailan lang dito sa ating lugar, ay meron pong estudyante na nagpakamatay. So, pag tinignan mo sa pangkalahatan, parang okay lang. Pero pag tinignan mo sa bawat individual natin, personal na buhay, naku, magugulantan ka. Hindi mo alam yung kapitbahay mo pala, ang laki ng problema. At hindi mo alam kung alam nyo lang sana. Di ba yan ang sinasabi natin? No, ngingiti-ngiti lang ako, pero sa likod ng aking sitwasyon, kung alam mo lang sana, kung gaano kalaki yung problema, dinadaanan natin. Sa pagkakataong ito, meron po akong gustong ipaunawa sa inyo. Na bahagi po ng ating pong pakikipagbaka po dito sa daigdig na ito, ay hindi lamang yung pakikipagbaka ng face-to-face encounter. Yung harapan, yung nakikita natin na visible ang ating kalaban. Meron pa po tayong isang labanang espiritual na hindi natin nakikita. At ito po yung tinatawag nating espiritual na digmaan. Kaya yung ating pong papaksain ngayon sa huling aklat ng Efeso ay may pamagat pong kamalayan sa digmaang espiritual. No? Pagkakaroon ng kamalayan o awareness sa English ng espiritual na digmaan. Ano pa ang espiritual na digmaan? Napakasimple lang po ng paliwanag ni Tatay Pastor. Ang espiritual na digmaan ay espiritual na tungkol sa Diyos at espiritual na tungkol kay Satanas. Yan, digmaan yun. Magkaiba po talaga sila ng landas. Depende na lang kung saan spiritual kayo papanig. Kung papanig kayo sa Diyos, mapapayos tayo. Kung papanig kayo sa spiritual ni Satanas, tungkol kay Satanas, mapapahiwalay talaga tayo. Ano po yung patunay ng banal na kasulatan na sila po hindi magkasundo? Sa Juan Kapitulo 10, talatang 10, gusto ko po kayong i-encourage na samahan niyo ako magbasa para mas maintindihan po ninyo yung ating pong pinag-aaralan. Juan 10:10. Basahin po natin. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga lupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Dito po sa talatang ito, tinutukoy po dito pagnanakaw, si Satanas po ito, no? Espiritual na digmaang pangkadiliman. Magnakaw, pumatay, at manira. Pero ang patungkol po sa Diyos, pag-aalaga ng tupa, magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. So, saan ka papanig? Espiritual na digmaan, ito, saan ka
magpapanig? Sa espiritual na kadiliman o sa espiritual na magbibigay sa atin ng masaganang lubos? Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 4, sabay-sabay pumuli tayo. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang kadilimang espiritual ay nambubulag, binubulag ang isipan ng tao, tayo. Ang espiritual naman ng katotohanan ay nagbibigay po ng liwanag sa pamamagitan ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya yung pong espiritual sa kadiliman, ini-impluwensyahan niya palayo ang bawat isa sa atin, palayo sa mabuting balita na siyang espiritual na katotohanan. Kasi pagka naliwanagan tayo, lalayo tayo sa kadiliman. Sa Juan Kapitulo 8, talatang 42 hanggang 47, ito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw niyang maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bawat ayaw ninyong maniwala sa akin. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Napakalibanag po, di ba? Pagkaiba po ang Diyos, pagkaiba po si Satan. Sabi niya, hindi kayo naniniwala sa akin, hindi kayo naniniwala sa aking Ama. Palagay ko, pinaniniwala niyo yung ama ng kasinungalingan, ang diablo na hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya sabi dito, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Kaya hindi po kayo pagtataka at hindi niyo po pagtataka na mapansin ang kaibahan ng talagang maka-Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, doon sa mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos. No? Kaya nga sabi ko po sa inyo, pinag-aaralan po natin ang laban ng spiritual. Hindi naman tayo pagbabawalan ni Satanas na magbasa ng Biblia. Hindi naman tayo pagbabawalan ni Satanas na sumamba sa Diyos. O kaya pagbasa ng salita ng Diyos. Pero gagawa siya ng isang paraan para libangin, ubusin ang oras natin para mapabayaan natin yung alam natin makabubuti sa spiritual na buhay. Diba? Ubusin mo ba naman ang oras mo sa ibang bagay? Hindi ka na nakapag-pray, hindi ka na nakapag-worship, hindi ka na nakapagbasa ng salita ng Diyos. Pagdating ng panahon ng pagtukso niya, pagdating ng panahon ng pagbibigay ng pangpapahina ng loob mo, ikababagsak mo ito. Kasi wala kang kalaban-laban sa lahat ng ito. Sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 17, basahin po natin. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laban. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Sa madalit sabi, sa ating pong pagiging tao, meron pong dalawang nakikialam sa atin. Diba? Ang Diyos, pinakikialaman tayo, pero si Satanas,
Nakikialaman pinakikialaman. din tayo. Tama po ba? Nang makialam ang Diyos sa atin, umalis tayo kay Satanas. Pero hindi papayag si Satanas na hindi niya tayo pakialaman para muli tayo mapabalik. Sa Kanya. Kaya naman, itong ginagawa po natin ay patuloy na pagpapalakas sa kamalayan para tayo po ay magwagi at magtagumpay laban sa mga gustong gawin ni Satanas o ng kadiliman sa atin. Naunawaan po ba niyo ito sabihin? Kaya may pagkakataon, bakit gano'n? Mula Lunes hanggang araw ng Sabado, lahat ng dapat kong gawin sa aking sarili, ginawa ko ng masigla, maayos, mga kausap ko, ayaw kong mali, trabaho ko, ayaw kong mali, inubos ko yung oras ko sa lahat ng dapat ay gawin ko sa pang-araw-araw. Pero magtataka talaga ako, bakit pagdating ng araw ng para sa Diyos, ang daming aberya nangyayari? Hindi niyo napapansin. Hindi niyo naman sinasadya. O baka nagkataon lang. Pero kung pahihintulutan, mapananatiling, yun ang gagawin at gagawin ni Satanas para mahagdangan tayo sa maraming bagay. Diba? Kung kailan araw ng para sa Diyos, saka masakit ang ulo, saka may bisita, saka meron kang kausap, saka tatapag yung trabaho mo ay puyat ka, hindi mo na kaya, yung mga ganun. Pero lahat ng bagay, nagampanan mo naman sa iyong sarili. Diba? Sa puntong iyon, hindi ka na nakapag-pray. Sa buong linggo, hindi ka na nakapag-worship. Sa buong isang linggo, hindi ka na nakapagbasa ng Biblia. Kaya hinang-hina ang iyong katawan. Kahit na anong gawin sa Satanas, hindi ka makapalag kasi wala kang panlaban. Wala kang kalakas-lakas para ilaban mo kung ano ang tama sa mali. Mas mabilis ang pasok ng kasalanan kaysa pagpasok ng katotohanan sa buhay natin. Kaya sino ang pahihintulutan mo na maghari sa buhay mo? Yun lang naman ang tanong eh. So ano ang mensahe sa atin? Ang unang mensahe, totoo po ang spiritual na pakikipagdigma. Hindi natin ito pwedeng maging joke-joke. O hindi natin ito pwedeng seryosohin. Hindi, wala lang yan. Bakit wala? Kasi hindi ko naman nakikita. Tama? Wala nakakatakot kasi wala naman literal na talagang papatay sa'yo. Wala naman literal na nakikita mo nakaamba sa'yo na panganib. Kaya wala lang yan. Wala naman literal na ako'y may kaaway pagkatapos natatakot ako na dumaan sa lugar na to kasi baka ako ay pinsalain. Nakikita ng aking matay. So, yung pinag-uusapan natin, wala lang yan, Tatay Pastor. Kasi hindi ko naman nakikita eh. Hindi ko naman napapansin eh. Pero pansinin mo ang buhay mo sa bawat araw. Nagiging ruin, di ba? Nagiging magulo. Nagiging mahina. Nagiging hindi mapagtagumpay. Imbis na dinadala ka sa pagpapasalamat sa Diyos, madalas dinadala ka para magsisi ng iyong mga kasalanan. Di ba? Imbis na dinadala ka sa paglago, madalas dinadala ka na parang wala yatang nangyari sa aking pagiging Kristiyano. Diba? Hindi po ito sinasadya ng iyong kagustuhan. May kinalaman po ang espiritual na digmaan sa ating pong buhay. Kaya ano po sabi dito? Kailangan po natin ang matinding paghahanda. Number 1, matinding paghahanda ang kailangan. Number 2, mangangailangan po ang bawat isa ng sandatang espiritual na pandigma. Kailangan po natin ito. Kailangan meron tayong sandatang espiritual na pandigma. At ang pangatlo, mangangailangan po ang bawat isa ng katatagan at katapangan. Diba? Katapangan. Halimbawa, sa ating pagpapamilya, kanino humuhugot ng lakas at tapang ang ating mga anak? Di ba sa ating mga magulang? Kapag ang ating mga magulang ay napanghinaan ng loob, panghinaan. Sa pagkakapatid, sino ang madalas nakakapag-ipon ng lakas at tatag ng loob? Di ba yung panganay na anak? Lalo pa pag wala na silang magulang. Di ba? Sila yung tumatatag. Sila yung nagpapakita ng pagsisikap. Ibig sabihin, meron silang mga pinaghuhugutan. Pero pagdating sa spiritual na labanan, kinakailangan meron tayong
gawin para mapaglabanan natin at tumatag tayo sa labanang espiritual. Anong ibig po sabihin ko? Efeso Kapitulo 6, talatang 10, 13. Basahin po natin. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilipang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan saan? Sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo makakagaling. Kung papasin ninyo yung binasa natin, merong sasalakay, tama? Merong masamang pipinsalain ka, meron kang dapat paghandaan para ikaw ay maging matapang at maging matatag. Ang siguro ang iniisip mo, nasaan? Spiritual nga ang pinag-uusapan natin eh. Pero hindi siya joke-joke. Isa siyang katotohanan. Kaya huwag niyong hanapin, hindi mo talaga sila makikita. Pero unti-unti kang minamanipulate, no? Unti-unti kang pinaiikot na hindi mo namamalayan. Yun ang kinakailangan nating paghandaan. Kaya maniwala ka, ang mga masamang espiritong umaaligid-aligid sa iyo. Huwag mo lang silang pahihintulutan. Kahit dito sa loob ng church, may mga espiritu dito na gumagawa ng paraan para madistract ka. Para mawala ang iyong isip sa pakikinig ng salita ng Diyos. Marami dito mga demonyito. Alam niyo yung mga demonyito? Yung mga demonyito, yung po yung mga kumakapit sa inyong mga pilikmata. Dahil hindi nyo nakikita, kinakapitan ng inyong mga pilikmata, katapos habang nagsasalita si Tatay Pastor, unti-unti kayong dinadalasan. Mga demonyito. No? Yung mga nangangadabit, yung mga nagbibigay ng distraction, habang kayo nakikinig, bigla kayo magkakaroon ng mga pag-uusap na hindi nyo namamalayan, nakalampas pala yung magandang balita. Kasi ayaw ni Satanas na mapakinggan. Tandaan ninyo, ang sabi ng Banal na Kasulatan, pinipilit ng daigdig, ng Diyos ng sanlibutan, na huwag tayong makapakinig ng salita ng Diyos, ng mabuting balita na magbibigay liwanag sa ating isipan. Kaya sabi dito, gagamitin natin ang kasuotang pandigma na mula sa ating Diyos. Yun yung pangalawang mensahe. Ito po ang mga kasuotang espiritual na pandigma. Ayan. Ganyan po ang setup niyan. Pero hindi po yan literal ha. Huwag kayong magsusuot ng ganyan sa kalsada. Ha? Walang ganyan ha. Ito po ang pinag-uusapan lang po natin na isang larawan para lang maintindihan natin ano-ano yung gusto ng Diyos na isuot natin pagdating sa espiritual. Ang una po, yung tinatawag nating sinturon ng katotohanan. Kung sa English po ay belt of truth. Ito po yung inilalagay sa baywang. Okay? Ito po yung inilalagay sa baywang. Kung makakita kayo sa mga security guards, sa mga police, yung kanila pong mga belt, hindi lang basta belt. Naroon yung kanilang posas, naroon yung kanilang mga medical for emergency, naroon yung kanilang ilaw, naroon yung kanilang mga pamalo, etc. etc. Naroon yung mga lagayan nila ng mga bala sa kanilang mga belt, di ba? Ang dami-dami nilang inilalagay doon. Napakahalaga po ito sapagkat naroon po yung katotohanan. Kumbaga, pag binigay natin sa spiritual, narito yung mga memory verses natin, okay nyo? Narito yung mga paalala ng Diyos sa atin na nakapalibot sa ating katawan. Para kung sakali kailangan natin bunutin, no? Mismo, sa belt natin manggagaling ang mga panangga natin agad, ang mga opensibang pwede nating mangyari. Pag tutuksuin ka rin sa talas, bubunot ka ng isang talata sa iyong baywang, di ba? Pagkatapos bibigkas ka ng mga talatang pwedeng ipanlaban sa kanya. No? O kaya, pag ikay nalulungkot, bubunot ka na naman sa iyong baywang.
ng mga paalala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya madali siyang hanapin dahil nakapaligid lang siya sa iyong katawan. Ang pangalawa po, yung baluti ng katuwiran, breastplate of righteousness. Ito po inilalagay sa dibdib. Ito po. Oo, kasi po ang dibdib, isa sa madaling tamaan. Pag ikay babaril, hindi ka naman babaril agad sa ulo eh. Malimang sniper ka. Pag ikay babaril mo yan sa katawan. Lalo pa, yung bala, parang armalite. No? Ang tatagdadin mo ganyan yung katawan eh. Kasi yan ang madaling tamaan. Kahit umilag siya, dahil sa laki ng katawan, madaling tamaan. Kaya isa po yan sa pinoprotektahan, breastplate of righteousness. Sa dibdib yan, inilalagay. No? Pero, yung iyong panlabas na anyo, hindi siya nako-compromise sa mga bagay na mali. Righteousness niya eh. Diba? Kahit na anong gawin sa'yo, mananatili ka sa katuwiran na kung ano ang tama. Ang pangatlo po, sapatos ng pagiging handa. Fitted with, ito na naman tayo, readiness. Ayan. Okay, sapatos ng pagiging handa. Ang kanila pong mga suot noon, bukod sa matitibay, hindi po ito hanggang bukong-bukong lang. No? Ito po ay hanggat maaari lampas pa sa kanilang tuhod. At talagang nakatali itong mahigpit. Bakit? Kasi nung panahon na yun, ang labanan hindi naman sapatan. Ang labanan, kung hindi sa disyerto, sa maalikabok, sa mga bundok-bundukin, o kaya sa mga gubat-gubat. So, kailangan po nila ng isang sapatos ng pagiging handa. Kaya ang isang sundalo nung panahon na yon, ang isang tanda na ikaw ay ready na to fight. Handa ka na makipagdigma, yung naisuot mo na yung iyong sapatos. Sinasabi mo sa iyo, Commander, handa na po ako. Ito, nakasuot na ako. Ibig sabihin, kahit saan mo ako dalhin, matinig man yan, tubig man yan, putikan man yan, kaya ko yan lampasan kasi nakasapatos na ako ng pagiging handa. Siyempre, meron din tayong tinatawag na panangga ng pananampalataya. Ito po yung lakas ng loob. Ito yung tibay ng paniniwala sa Diyos. Shield of faith. Ang isa pa, helmet ng kaligtasan. Helmet of salvation. Ito yung sinasabi ko. Ito kasi helmet of salvation, dapat ito talagang sarado. Okay? Kung makakita po kayo noong panahon na yon, pag nagsuot ka ng helmet, hindi kagaya ng helmet ng mga sundalo. No, ang matibay lang sa kanilang helmet, yung parang bulletproof yung kanilang ulo, di ba? Pero yung buong mukha, kita. Noong panahon na yon, halos buong mukha, pati yung ulo, sarado sa kanilang pakikipagdigma. Bakit? Ito kasi yung ulo, kaya helmet of salvation, itong ulo natin, pag ikaw ay binaril, kunting ganun mo lang, lampas ang bala, tama? Ganun lang yan eh, seconds lang yan, pag umanon ka, talagang lalampas yan eh. Hindi kagaya sa ating katawan. Kaya kung meron po pinoprotektahan ang Diyos natin, ito po ating ulo. Kasi itong ulo, nandyan ang utak. Ang ulo, nandyan ang pag-iisip. Nandyan ang lahat ng mga desisyon. So, pupunterihin ng kaawayan. Kapag ito po ay tinamaan ng kaaway, itong ating ulo, itong ating isipan, itong ating mga desisyon, sira ka na agad. Iwasak ang iyong pagkatao, wasak ang lahat ng iyong mga pagpapasya kapag nasira ang kaligtasan ng helmet na suot mo. At ang panguli, siyempre dapat meron kang espada, sword of the Spirit, yung tinatawag na taba ng Espiritu ng Diyos. At ang ibig sabihin nun ay salita ng Diyos. Ito ang iyong pang-opensiba. Lalabanan ka nila sa palang espiritual, tatagain ka, babarilin ka, sasaksakin ka, pero ang iyong panangga ay salita ng Diyos. Dito ka tatatag, dito ka titibay. Kaya kayo, sinisikap ko sa inyo na magbasa yung tinatawag nating Bible discipline. Kung kayo po ay sumusunod sa akin pong panukala, at kayo po ay nasanay na magsulat ng magsulat sa inyong mga binabasa na Biblia, kakasanayan po ninyo. At tatatag po kayo ng tatatag kasi yung salita ng Diyos na yan, ang siyang magiging baon-baon ninyo para lumaban kayo sa spiritual na labanan. Nasa Biblia ba yan?
Epeso, Kapitulo 6, talatang 14-17. Basahin po natin na sabay-sabay. Kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Inimbento ko lang ba ito? Hindi. Binasa natin mismo sa salita ng Diyos. Kaya ang susi po na spiritual na tagumpay ay ano? Ang pagsusuot ng kompletong spiritual na pandigma. So, bago kayo umalis ng bahay, siguraduhin ninyo kompleto ang spiritual na pandigma natin. Eh, paano yun, Tatay Pastor? Hindi ko naman siya nakikita. Ano yun? Paano ang gagawin ko? Paano ko siya maisusuot? Paano ko siya mapapakinabangan sa pang-araw-araw kong buhay? Ito po yung pangatlo. Ang natatanging paraan para maisuot ang kompletong spiritual na kasuotong pandigma. Ito, una, pananalangin. Sabihin nyo, pananalangin. Pangalawa, pananampalataya. Pangatlo, pagsasabuhay. Lahat ng binanggit ng Biblia na spiritual na kompletong pagsuot, maisusuot mo yan sa pang-araw-araw mong katawan sa pamamagitan ng pananalangin, pananampalataya, at pagsasabuhay. Pare, aalis ka, pupunta ka ng trabaho, pupunta ka sa school, pupunta ka sa iyong mga kausap. Bago ka umalis ng bahay, ang sikreto, Panginoon, ako po'y namamanik sa iyong biyaya. Isuot po ninyo ang kompletong kasuotang pandigma sa akin. Mula ulo hanggang paa. Kasama ang panangga, kasama ang iyong salita. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos binabasa araw at gabi. Diba? Ngayon, yung mga salita ng Diyos na siya magiging panangga ninyo at opensiba nyo sa kalaban, ang siyang magiging dahilan para lahat ng makasagupa nyo sa labanang spiritual sa labas. Tukso man yan, pagsubok man yan, pang-aasar man yan, lahat yan mapagtatagumpayan po natin. Then yung mapapansin, mula sa simpleng biruan, nagkainisan. Mula sa inisan, nagkasamaan ng loob. Mula sa sama ng loob, nagkaroon ng galit. Mula sa galit, nagkaroon ng puot. Mula sa puot, nagbigaya na ng kandila. Nagsaulian na ng kandila. Yeah? Mula sa saulian ng kandila, pwede na silang magdeklara sa kanilang sarili kahit hindi na kita makita kailan. O kaya naman, huwag lang tayong magkakasalubong. Hindi ko alam kung ano ang pwede ko gawin sa'yo. Yan ang papansin? Mga maliliit na bagay. Ano ang dahilan bakit itong dalawang ito ay naghiwalay? Yung pala naman, simpleng-simple lang doon. Hindi lang napautang. Ayan. O kaya naman, nabasag lang ang isang kaperasong plaka. Nagpatayan na. Mga hindi natin namamalayan, pero ang diablo ay gumagawa at kumikilos para sa buhay natin. Na pahiwalay ng pahiwalay at palayo ng palayo sa Diyos. Kaya sabi mo dito, huwag kalimutang isuot ang complete armor of God anumang oras. Okay? Anumang oras. O, bakit po? Sabi ng Epeso Kapitulo 4, talatang 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo.
siyang naandyan. Hanggat makakita siya ng puwang, papasok siya. Hanggat makakita siya ng pagkakataon, papasok siya. Okay? Lahat ng pagkakataon pwede niyang gawin sa tatlong kasalanan na paulit-ulit na ginagamit ni Satanas sa atin. Pita ng mata, pita ng laman, at kapalaluan sa buhay. Pero dapat ba tayo mangamba? Hindi. Unang buwan, Kapitulo 4, talatang 4. Basahin natin. Mga anak, kayo ay sa Diyos at napagtagumpay na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu nasa mga makasan. Mananalo ba sila sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin? No way. Tama? Sabi na naman ng Biblia, gusto ng Espiritu, ayaw mo lang. Gusto niyang gawin ang tama, ayaw mo lang. Kasi mas ginugusto mo ang Espiritu ng kaliliwan kaysa Espiritu ng Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat na nasa sa iyo na. Tama? Nasa sa atin na eh. Ito na siya. Ang ating katawan, templo na niya. Ang kapangyarihan ng Diyos, ibinigay na sa kanyang lahat. Walang hindi tayo mapagtatagumpayan kasi nasa atin na siya. Ayaw lang natin talagang pahintulutan siya dahil ang gusto niya, laban sa gusto ng iyong katawan. Tama? Ng iyong sarili. Yan po ang katotohanan niya. Kasi naglalaban ang dalawang ito. Pero magtatagumpay ba siya? Ang kadiliman, kung papahintulutan mo ang espiritu ng kaliwanagan? Never. Kailanman hindi magtatagumpay ang kadiliman. Kaya kinakailangan po natin ang kamalayan sa digmaang espiritual. Tumayo po tayong lahat at babasahin po natin ang sabay-sabay na merong paninindigan. Ang unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 11. Unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 11. Gusto ko pong basahin natin ito na merong diin, merong paninindigan upang sa ganon tayo ay patuloy na lumakas at manalo sa anumang digmaang espiritual. Basahin po natin. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungan at aali-aligid na naghahanap ng malanapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad na alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, kanatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Awitin natin ang dakilang katapatan. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa awiting ito. Napakarami nating makukulang. Pero ang Diyos kailanman ang kanyang katapatan ay napakadakila. Awitin po natin sabay-sabay. Dakila ka o Diyos.
bawat kasakitan, ikaw ang kagalingan ay mapangyayari. Ang katapatan mo sa iyong pangakong, ikaw ang kalakasan sa mga nangihina. Ikaw ang pag-asa sa nawawalan ng pag-asa. Ikaw ang solusyon. Sa iyo nanggagaling ang lahat ng pangangailangan namin. Unahin ka lang namin. Ang iyong katapatan sa iyong pangako ay sadyang napakadakila. Walang dahilan para kami manghina. Walang dahilan para kami sumuko. Walang dahilan para bumitaw kami sa bawat pagsubok na amin pong kinakaharap. Kundi dapat kami magpakatapang, dapat kami magpakatatag sa pananampalatayang nanggaling sa iyo at sa iyong biyaya. Sa baluti ng pandigmang pakikipaglaban, isang kumpletong pandigmang espiritual. Aming Panginoon, isuot mo sa amin po ito araw-araw. Sa iyong biyaya kami po'y nakikiusap na huwag kaming makalimot na isuot ang baluti ng pandigma sa espiritual. Upang sa ganon, sa anumang labanan, sa anumang pagsubok na kinakaharap po namin sa buhay, papanatili po namin ang tagumpay at uuwi kami ng merong katatagan. Maaari sa kalagitnaan po natin, merong dinadaan ng malaking problema. Hindi lang yan ang problema mo ngayon. Maraming problema kang dinaanan mula na ikay ipanganak. Mula nang ikaw ay lumaki. Mula na ikay maging tao sa mundo, natutong magkaroon ng pamilya marahil. O maaari ikay kasalukuyan nag-aaral na sa ngayon. Pero balikan mo ang iyong nakaraang storya sa buhay. Ang daming problema, pero lahat yan nalampasan mo. Tandaan mo kapatid, ang Diyos na lumutas sa iyo kahapon, ay Diyos din na lulutas sa iyo ngayon. At Diyos pa rin nalulutas sa iyo sa darating na panahon. Dakila ang ating Diyos, paniwalaan mo ito. Tapat siya sa kanyang pangako, paniwalaan mo ito. At paniwalaan mo rin na merong labanang espiritual na kinakailangan merong kang kamalayan upang mapansin mo ang iyong sarili kung papalayo ka na ba ng papalayo sa Kanya o palapit ka ng palapit at palago ng palago sa spiritual mo pamumuhay. Aming Diyos na napakabuti at napakamapagmahal, ikaw lamang ang natatangi namin Diyos na nagmahal sa amin ng ganito. Sa iyong anak na si Jesucristo, hindi mo pinagkait para sa amin kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan, at sa banal na Espiritu siyang nagbibigay sa amin ng tagumpay, gabay at patnubay mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Okay, makakaupo na tayo.